ay ang kasalukuyang traffic situation dyan sa labas ng Quiapo Church. Kung kayo po ay manggagaling ng Quezon City at papunta dyan sa Mayloton, makakaranas kayo ng konting pagbigat ng traffic dyan dahil sa mga nagbababa ng mga PUV. Ingat mga motorista, rush hour ngayon. Buti yung isang gilid ay moving naman siya. Yep. So mamaya po ibibigyan pa namin kayo ng update tungkol dyan. Araw po ng Lunes, ika-13 ng Enero, taong 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Raradyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at sa Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Arangkada Balita. Paghahanda sa midterm elections, warangkada na. COMELEC checkpoints inilatag na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bulkang Kanlaon at Taal, nag-aalboroto na naman. Babae sa Butuan City, tinangkang patayin ng kanyang ka-eyeball. Suspect, naaresto at nakuhanan pa ng shabu. 2 taong gulang na babae, sugatan sa sunog sa Davao. Higit 20 bahay naabo. At Denise Zamboanga, wagi bilang kauna-unahang Pinay na nag-uwi ng MMA World Title. Formal nang nagsimula kahapon ang election period para sa halalan sa Mayo 12. Simula na rin ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong bansa. Kasama dyan ang pagtatayo ng checkpoints at pagpapatupad ng gun ban. Sa inisyal na mga report, ilang individual ang naaresto dahil sa paglabag ng alituntuning ito. Narito ang aking report. Tinatayang mahigit 1,400 checkpoints ang inilatag ng PNP na mag-ooperate 24 oras sa formal na pagsisimula ng election period para sa 2025 midterm elections. Kabilang dito ang 38 red category areas kung saan 32 dito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tig-2 sa Cagayan at Bicol Region at 1 sa Eastern Visayas. Kakabitan ng body-worn cameras ang mga pulis para sa transparency at accountability ng checkpoints. Base sa datos ng PNP, 4 na ang nahulihan ng baril sa Regions 3, 6, 12 at BARM dahil sa paglabag sa election gun ban. Ayon sa COMELEC, maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay hindi exempted sa checkpoint. Kailangan magpakita muna ng Certificate of Exemption na aprobado ng COMELEC. Maaari pang magpasa ng applications para sa Certificate of Exemptions mula sa COMELEC sa gun ban hanggang 2 linggo bago ang eleksyon. Limitado lang sa visual inspection ang gagawing checkpoint at hindi kailangan bumaba ng sakyan o magbukas ng compartment maliban na lang kung may nakitang kahina-hinala ang mga pulis. Magtatagal ang gun ban hanggang 12 ng Hunyo. Samantala sa ginanap na launching ceremony ng COMELEC checkpoint sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila, pinangunahan ito ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Naroon din sa okasyon ang ilan pang opisyal ng COMELEC, PNP at Philippine Coast Guard. Nagkalat din ang mga checkpoints sa Visayas kaugnay ng pagsisimula ng election period. Sa Leyte, nag-inspeksyon pa ang mga opisyal ng COMELEC at ng pulis. Humingi naman ng paumanhin ang COMELEC sa idinulot na pagbagal ng daloy ng trapiko ng mga checkpoint. Iyan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban correspondent Hansel Cuevas. Bukod sa iilang nasitang rider dahil sa paglabag sa mga tuntuning pangtrapiko, wala pa namang nahuhuli kaugnay ng election-related violation sa mga itinalagang checkpoint sa probinsya ng Leyte. Sa Tacloban City, pinapara at iniinspeksyon ang bawat dumaraang motorista upang tiyaking walang dalang nakamamatay na armas gaya ng baril alinsunod sa ipinapatupad na gun ban. Pinapababa ang bintana ng mga four-wheel vehicles
habang iniinspeksyon naman ang lisensya at certificate of registration ng mga rider. Regarding sa checkpoint, hindi lang yung gun ban, pero kasama na yung mga ordinances na violation, yung mga related ordinances sa traffic. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang COMELEC checkpoint sa iba pang munisipalidad sa probinsya upang siguruhin na nasusunod ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng checkpoint. Personal na naglibot kahapon ang mga opisyal ng COMELEC Regional Office 8, Police Regional Office, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Hindi dapat intrusive to the motorists. Bawal po yung paghalongkat ng mga bagay sa loob ng sasakyan ng ating mga motorists. Plain view lang dapat yung gagawin ng ating mga law enforcers so that the rights of the citizens as well, the public, are respected. Bagamat may kaunting abala sa daloy ng trapiko, nanawagan ng mga otoridad sa mga motorista ng kooperasyon dahil para din naman daw ito sa kaligtasan ng lahat. Pero nagbabala ang COMELEC na seryoso ito kontra sa mga magbabalak na guluhin ang darating na midterm elections. Nagkandak tayo ng COMELEC checkpoint. Nakita nyo kasama natin yung PNP, kasama natin yung Armed Forces of the Philippines just to make para lang makita ng publiko na seryoso kami. Samantala, aabot sa mahigit 10,000 na mga pulis ang itinilaga ng Police Regional Office sa 6 na probinsya sa Eastern Visayas upang matiyak ang kaayusan sa rehiyon sa kabuuan ng election period. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. Kasado na rin ang mga checkpoint hanggang Mindanao. Sa Davao City, Sabado pa lang ng umaga, nag-umpisa ng maglibot ang PNP at COMELEC sa mga checkpoint ng 3 distrito doon. Ang umaarangkadang balitang yan, hatid ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmo. Isang simultaneous kick-off ceremony ang pinangunahan ng Philippine National Police at ng Commission on Elections sa pag-arangkada ng election period kahapon sa Davao City Police Office. I urge all members of the PNP and other uniformed services to execute this mandate with utmost professionalism, impartiality, and vigilance. Let us remain steadfast in the performance of our duties, ensuring that every action that we uphold will take the trust and confidence of the people we serve. Pagkatapos ng programa, dumiretso ang PNP at COMELEC sa mga checkpoint ng 3 congressional districts ng lungsod para naman inspeksyonin ang pagpapatupad ng gun ban na nagsimula na rin kahapon. Ang bawat checkpoint ay tatauhan ng 8 pulis na ipupwesto sa maliwanag na lugar at may malinaw na karatula. Bukod dito, may naka-standby ring police mobile. Plain view doctrine o visual search lamang ang pwedeng gawin ng mga pulis. Ibig sabihin, kailangan lang ibaba ang bintana ng sasakyan, buksan ang ilaw sa katitignan ng mga otoridad ang loob. Walang obligasyon ng motorista na buksan ang kanilang glove compartment, trunk o bag maliban kung may malinaw na dahilan na naaayon sa batas. They have to be strict in the implementation of the gun ban kasi nag-start na today and yun, this is the first time that we started our kick-off at 8 a.m. Ang usual kasi is 12 midnight when we started. Ayon kay Police Brigadier General Rosete, wala pang naitatalang election-related violence sa Davao City at wala ring isinailalim na election watch list areas. We will not down guard because of course this is a national exercise and we want to maintain and ensure that the electoral process will be observed peacefully and without any problems. Panawagan naman ng mga otoridad sa publiko makipagtulungan at iwasan ang karahasan para sa mapayapang halalan. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita, nasa mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtitipon ngayon sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tinawag itong National Rally for Peace. Layunin umano nito na isulong ang pagkakaisa ng mga lider ng pamahalaan at gawing prioridad ang pagtugon sa mga suliranin ng bansa.
Nagsasagawa rin ng kasabay na rally ang INC sa Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Samantala dahil dito sa pagtitipon na ito, sarado ang ilang kalsada sa Maynila. Para sa mga nasa southbound lane ng Roas Boulevard, Apolinario Mabini Street at Maria Orosa Street na dadaan sa Calao Avenue, dapat kumanan sa UN Avenue patungo sa destinasyon. Kung galing ka naman sa Ayala Boulevard na dadaan sa Finance Road at Padre Burgos Avenue, maaari kang kumaliwa sa Taft Avenue. At muli natin ibalik, simula live po mula nakikita nyo sa inyong screen. Ang sitwasyon pa rin dyan sa harap ng Quiapo Church. Ang nakikita nyo dyan sa may bandang kanan ng inyong screen ay yan yung papuntang Quezon City. Nagkakaroon ng konting build-up dahil nga sa mga nagsasakay ng mga bus. Yan yung mga papuntang Espanya, Quezon City, Fairview area. Pero dyan naman sa kabilang side, sa left side, sa nakikita nyo, maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan naman yung mga galing Espanya at papunta naman dyan sa may Loton area. Kaya Isang lane lang yung gumagalaw. Yes, oo. Dito sa isa, talaga namang 3 lane yung inoccupy ng mga PUV. yes, din mo din yan. Grabe naman. 2 bus sinakop na yung sa linya. Tatlo nga, tumatatlo ito. pa tong Pumapangatlo pa tong dilaw na diba? to. Umaano pa siya Huwag naman po, sana 1, 2 lang. Grabe. Samantala niya, sa aming pagbabalik, Bulkang Taal at Canlaon nag-aalboroto. Alamin natin ang update mula mismo sa PBOX. Tutukan ang detalye sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nananatili ang inflation bilang top national concern ng mga Pilipino. Base yan sa 2024 fourth quarter survey ng Okta Research. Ayon dito, 56% ng mga Pinoy ang madalas na nangangamba sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero kung ikukumpara yan sa 2024 third quarter survey, mas mababa na ito ng 10 puntos. Kasunod ng inflation, top national concern din ang access sa murang bilihin gaya ng bigas, gulay at karne, pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, pagbaba ng antas ng kahirapan at paglikha ng trabaho. Samantala, top personal concern naman ang pagiging malusog at walang sakit, pagkakaroon ng maayos na trabaho na may magandang kita at makapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak. Samantala, mas pinalawak na ng Department of Agriculture ang programa nito para makabili ng mas murang bigas ang mga Pilipino. Sabi ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel, magbubukas sila ng karagdagang kadiwa ng Pangulo kiosks sa mga public market at train stations. Makikipag-collaborate rin umano sila sa mga local government units para matiyak ang distribution ng murang bigas. Palalawakin rin daw ang Rice for All program kung saan makakabili ang publiko mula 36 hanggang 45 pesos na kada kilo ng bigas depende sa klase nito. Nariyan pa rin umano ang 29 pesos per kilo na bigas na available para sa mga indigenous community or indigent community, senior citizens, solo parents, at persons with disabilities. Muli na namang tataas ang presyo ng langis simula bukas. Ito na ang ikalawang oil price hike ngayong 2025. Pero kahit paano ay may good news naman dahil may bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Yan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden. Good news ang dala ng 2025 para sa mga Meralco consumer. Bababa kasi ng 22 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Enero. Ang dating 11 pesos and 96 centavos na presyo ng kada kilowatt hour na kuryente magiging 11 pesos and 74 centavos na lang. Katumbas yan ng 44 pesos na bawas sa monthly bill ng isang consumer na kumukonsumo ng average na 200 kilowatt hour kada buwan. Sabi ng Meralco, ang rate reduction ngayong January ay dulot na mas mababang generation charge, dala na mas magandang supply ng kuryente sa Luzon grid. Nakatulong din daw ang mas malakas na halaga ng piso. Samantala, tataas naman ang singil ng mga kumpanya ng langis simula bukas.
80 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasoline, 90 centavos naman sa diesel at 80 centavos naman sa kerosene. Ayon sa monitoring ng Department of Energy, nasa 51 pesos and 65 centavos hanggang 75 pesos and 62 centavos ang average per liter price ng gasoline sa Metro Manila depende sa klase. 49 pesos hanggang 72 pesos and 70 centavos naman sa diesel, habang 70 pesos and 91 centavos naman hanggang 82 pesos and 20 centavos naman sa kerosene. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Ninya, nagpa-gas ka na mga... Yun na nga, buti na paalala natin. May time pa po kayo dahil bukas magtataas ang presyo ng langis. Well, alam mo yung natapos yung taon, medyo maganda dahil nagkaroon ng rollback. So, kala natin magsusunod-sunod yung pala ang buwan naman ng 2025. Hindi ka na nasanay, Jack. Alam mo naman, Oil price bababa, tataas. Pagkala mo, pamasko sa'yo, di ba? Alam mo, ang problema, minsan hindi mo alam kung magpapakarga ka. Kaya minsan nagmo-monitor muna ako sa social media, kunyari Friday, kung magpapakarga ba ako. Or iintayin ko na lang yung Tuesday kung magkakaroon ng price adjustment. So yan yung mga para kumbaga kung bibili ka ng plane ticket sa bakasyon, ano ba yung mga araw na mas mura ang presyo at kailan ba yan tataas? Pero maganda nga na ma-advise po tayo. At meron din daw mga gas stations. Some mas mura. Yeah, Kailangan oo. ay ma-identify mo. Pero yun lang, kung pupuntahan mo yung gas station na mababa, Baka naman isang halos oras. ganon din naman ang gagastusin mong gas pabalik. Nako. Dahil nga malayo, sasadyain mo. So, yung natipid mo ay mag-aano din man. So, baliwala rin. Depende. Oo. Ay, nako, Ninya, ito. Nako, matindi, grabe itong storya na to. Isang suspect ang inaresto ng mga pulis sa Butuan City dahil bukod sa nahulihan ito ng droga, sangkot din pala ito sa tangkang pagpatay sa kanyang ka-eyeball. Iyan ang umarangkadang balita ni FMR Butuan correspondent Clint Obedencia. Sa CCTV video na ito, kita ang pagtatagpo ng isang lalaki at babae sa barangay Ampayon, Butuan City madaling araw ng Miyerkules ng nakaraang linggo. Sa mga sumunod na clip ng video, tumambad ang mga bakas ng dugo. Dugo ito ng biktimang si Queen Nacero na tumakas mula sa kinatagpo niyang suspect na kinilalang si Emmanuel Saging. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Queen na matinding trauma ang hatid sa kanya ng pakikipag-eyeball sa suspect. Dagdag pa niya, kung hindi siya lumaban ay baka namatay na siya. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital. Sabi ng mga pulis, hindi magkakilala si Queen at Emmanuel. Yes sir, ang panawagan ko lang po sa Station 4, hindi lang po siguro sa Station 4, lahat ng mga nasasakupan dito sa Butuan City na mag-ingat po tayo na mag-meet up sa mga hindi natin kakilala dahil alam naman po natin yung social media ay malaking influensya sa natin ngayon. Hindi natin alam yung mga background ng mga tao dyan. Samantala, mabilis rin namang naaresto ang suspect dahil sa buy-bust operation na ikinasa ng pulisya. Nahuli sa kanya ang halos kalahating gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 2,000 piso. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at frustrated murder. Clint Jimmer Obedencia, umaarangkada sa pagbabalita. O yun, Ninya, nakita mo, grabe. Eyeball, although nakakatandang ng term yung eyeball, pero seryosong usapan to, mahihirap yung ganyan, lalo na sa panahon ngayon na may mga sa app, iba-ibang app, magkikita kayo. I mean, kung yung ka-eyeball mo, ibang picture pala ang pinadala. So, iba yung mga kano mo. Alam mo, okay na rin sa akin yung kung ibang picture man siya, wag lang niya akong pagtangka ang patayin, di ba? At pagsasaksakin, katulad nitong babaeng ito, isipin mo, walang kamalay-malay, bigla siyang pinagsasaksak. Buti nga, nakaligtas siya at nakatakas siya. So talagang sana magsilbi po itong warning sa ating lahat. Alam ko, uso kasi ngayon ito, hindi maiwasan. Pero kung makikipag-meet up po kayo, mabuti na sa isang publikong lugar. Yung kumbaga maraming witnesses, walang chance yung ka-meet up mo na pagsasaksakin ka, di ba? Tsaka yun nga, mamaya kakahanap mo ng dawan, dadalhin ka pala sa kapahamakan, katulad niyan. Ayun I mean, nga. kung nakita mo yung sa video kanina, Oo. CCTV, nakita mo naka-hood, tapos may face mask pa. Ay, mukha Di ba talagang medyo suspicious. red flag na talaga yun, no? So, yun, sa mga kababayan natin, medyo mag-ingat sa mga, sige kung magkikita kayo talaga sa mga eyeball na ganyan, or lalo na mahirap talaga ipagkakatiwala mo yung sarili, magkikita kayo. Hindi mo kilala yung pala, addict pala siya. Nakitaan siya ng shabu, di ba? Oo, di ba? After. Nahuli siya doon sa buy-bust operation.
ng drugs. At nagkataon ay in-identify siya ng kanyang biktima na siya din pala yung suspect sa ano. Actually, medyo marami pang tanong Ang to. daming questions. Hindi, Nahuli siya dahil sa buy-bust, hindi bypass. dahil sa Hindi dahil doon sa krimen. krimen. Oo, hindi doon. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Pero yun nga marami, sabi mo kanina, no, maraming questions na dapat masagot. Unfortunately, galing to sa ating FMR correspondent sa probinsya, pero may mga tanong nga, tama. Ano ba nangyari? Ano nag-lead na ganun magkasama nasaksak? sila No, at aabot, may trust. nasasaktan siya. Diba? That's correct. So, basta ang lesson dyan, wag na tayo makipag-meet up siguro or pag makipag-meet up ka or eyeball, parang noong unang panahon pa kasing eyeball na salita ay dapat sa pampublikong lugar. Maraming witness. Okay. Sa ibang balita, ipinag-utos ng lokal na pamalaan ng Canlaon City sa Negros Oriental ang paglikas ng mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Canlaon dahil sa patuloy na pagpapakita nito ng posibilidad ng isang major eruption. Kahapon, muling bumuga ng abo ang Bulkang Canlaon na umabot ng 500 metro ang taas. Ang mga residente ng Camp 6 at 7 na nakatira malapit sa 6-kilometer danger zone ay inilikas na sa mga mas ligtas na lugar. Nagsagawa ng ocular inspection sa mga bayan ng Gihulungan, La Libertad at Ayungon na posibleng maging evacuation centers para sa mga residente ng Canlaon City. At kaugnay ng balitang iyan, makakasama natin si VIVOX Director Dr. Teresito Bacolgol. Magandang hapon po, Director. Jack Batallones po. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am and sir. Yes, Director, no, kakamustahin lang natin talaga yung sitwasyon dyan sa Bulkang Canlaon kasi alam natin, nagkaroon noong December, yung eruption yun na ba yung pinaka-eruption na inaantay natin or meron pa talaga major eruption na nag-aabang? Well, nasa alert level 3 tayo ngayon. So nangangahulugan na there is a high level of unrest. And this also means na there is a possibility of hazardous eruption in the following weeks, in the next few weeks. Now, kung mangyari man ito, hindi natin masasabi kung kailan. May tatlo tayong pangunahing scenarios and isa na rito yung major eruption or yung explosive eruption. So, base sa current data that we have, kung magkaroon man ng pagsabog, malaki ang possibility na katulad ito nung nangyari noong December 9, kung saan nagkaroon ng 4-kilometer plume and may na-observe din tayo ng pyroclastic density current na hindi lumagpas, buti na lang hindi nag-breach doon sa 4-kilometer permanent danger zone. So kung ganito muli ang mangyari, we maintain the alert level at alert level 3. Okay, Director, no, may pagbaba daw sa emission ng sulfur dioxide, no, na sinasabi na sa 20,029 tons noong January 9, pero bumaba na nga daw ito mula sa dating 5,000 tons per day noong mga nakarang araw. Ito ba ay sign na magandang balita? Ano ba yung interpretation po natin dito? Yung sulfur dioxide pinakamataas natin is 11,556 and as of yesterday, nagkaroon tayo ng bumaba ito. That was September 11 and then a few weeks ago umabot ito ng 7,000. Kahapon umabot ito ng 5,460. Noong January 9 umabot ito ng 2,029. So very crucial po itong nakita nating pagbaba yung June 9. So tumataas na naman siya ngayon but last January 9 rather, bigla siyang bumaba kasi again, this is a very crucial information. Kasi pwedeng nabarahan yung conduit ng bulkan. And if this happens, pwede pong magkaroon ng explosive eruption. Like what happened prior to the December 9 eruption. From around 7,000, 6,000 tons per day, biglang bumagsak ito sa naging 1,699 tons per day. And as a result, nagkaroon ng pressurization, nagkaroon ng pagsabog. So, Director Bacolcol, merong posibilidad na mangyari uli yung pagsabog anytime. So ano po ang abiso ninyo sa mga taong nakatira malapit po dito sa ngayon? Well, sa ating mga kababayan malapit sa nanirahan around Canlaon Volcano, they have to be vigilant. Kailangan lang handa sila na mag-evacuate anytime. Right now, ang danger zone natin is wag po silang pumasok inside the 6-kilometer danger zone.
Director, no, yun nga, para sa mga residente, ano yung mga indications o yung mga signs na dapat binabantayan nila? Kasi halos every week or every 2 weeks nakakita tayo ng mga, yung abo na binubugan yan. Ano ba yung mga indications na dapat pa nating bantayan po? Okay, so kami naman sa FIVOX yung binabantayan natin. We look at the data collectively and may mga indication, mga parameters kami tinitingnan. Seismic activity, binabantayan namin ang pagdami at uri ng mga lindol. Kapag tumaas ang bilang ng ating volcanic tremors, maaaring sinyalis ito na patuloy ang pag-akyat ng magma. So sa kasalukuyan, hindi pa natin ito nakikita. Dumadami yung earthquakes natin, but karamihan dito ay low-frequency volcanic earthquakes. Ito yung, at saka volcano-tectonic earthquakes, yung nababasag yung mga bato dahil pag-akyat ng magma. Pero kapag ang nakita natin ay yung volcanic tremors na ito na yung tuloy-tuloy na pag-akyat ng magma. Tinitingnan din, yes ma'am. Yes, Director, yung na-mention nyo, mga paglindol, medyo nakakabahala rin po ito. Ano po bang mga areas ang may mga ganyang lindol at gaano kataas ramdam ba yan ng mga residente doon? Ang mga lindol na nare-record natin ay ang pinakamataas is 1.5 yung magnitude. And halos hindi ito maramdaman ng mga tao. Ang makaramdam lang ito ay yung mga instrumento namin. And it's felt around Canlaon Volcano. But again, as I've mentioned, mga instrumento lang namin yung maka-pick up nito kasi masyado pong mababa siya. 0.8 to 1.5 magnitude. Again, instrumento lang namin yung makaka-record nito. Tsaka Director, no, total sinabi natin na nag-aalboroto yung dalawang bulkan, kasama dyan yung Taal, which is, I think last week, nagkaroon uli siya ng anong klaseng eruption po, Director, yung ating at maka-expect ba tayo ng mas marami pang ganyan? Sa Taal Volcano last week, January 11, nagkaroon tayo ng isang phreatic eruption, umabot to 900 meters. And again, we would expect the same thing to happen every now and then sa Taal Volcano for as long as the right ingredients are there. When we say phreatic eruption, these are steam-driven eruption that happen when water comes into contact with hot volcanic materials. It could be hot volcanic gases or hot volcanic rocks. And as a result, nag-eject ng steam, ash and rock fragments, pero walang fresh magma involved dito. So for as long as the ingredients are there, alam naman natin sa Taal Volcano may tubig, and again, yung phreatic eruption may happen every now and then. Okay, Director, no, may dagdag ko lang kasi bago nagkaroon ng eruption noong 2020, yung Taal Volcano, ay talagang tahimik naman no? Kumbaga, bihira tayo nakakarinig na ganitong klaseng eruption. Pero ngayon, Director, bakit medyo napadalas? Ano ba yung nag-trigger po dito? Ano yung explanation natin po? Before nagkaroon ng, prior to the 2020 eruption, nagkaroon po tayo ng maraming paglindol. In fact, in one day, nakapagtala tayo ng more than 120 earthquakes. So yun yung precursors natin for Taal Volcano. Right now, since nandun na yung, open na yung vent ng Taal Volcano, so every now and then nagkakaroon tayo ng phreatic eruptions. The same thing happened after the 1967 eruption sa Taal. After several years after it erupted, nagkaroon po tayo ng mga ganitong events, phreatic eruption every now and then. And eventually, na-dissipate naman, tumahimik siya, and then nasundan ulit after noong 2020. Okay. So sa mga nagbabakasyon or may planong umakyat sa Tagaytay, hindi ho ba dahil ang sarap pumunta doon ngayon? Dahil malamig ang panahon. Yung weather. Yes, ano pong advice po ninyo? Okay lang po ba na umakyat ng Tagaytay all through the weekend and kailangan bang magsuot ng face mask? Okay naman, wala nang problema for as long as hindi sila pumunta doon sa yung dating pinupuntahan ng mga turista, sumasakay ng kabayo, yung Taal Volcano Island, because that's a permanent danger zone. So ngayon, kung aakyat sila sa Tagaytay, magdala lamang sila ng face mask just in case na magkaroon ng phreatic or phreatomagmatic eruption. Kasi as I've said, this can happen every now and then. Even at alert level 0, pwede magkaroon ng phreatic eruption. So, para lang handa sila, magdala sila ng face mask just in case po, as I mentioned, magkaroon ng phreatic eruption or phreatomagmatic eruption. And this is to protect themselves from ash at saka yung sulfur dioxide. Maraming salamat, VIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Sa aming
pagbabalik. 2 taong gulang na bata nalapnos matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Davao City. Higit 20 bahay na abo. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Sa kabila ng pagkakaroon ng partial recommendation, inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na araw ang mga pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Kabilang umano sa mga tututukan ang mga issue tungkol naman sa POGO. Ang partial recommendation ng Quadcom ay nakasentro sa mga issue ng extrajudicial killing dulot ng umano'y drug war ng Duterte administration. Ang Quad Committee ay binubuo ng House Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Accounts at Committee on Human Rights. Base sa huling survey ng Pulse Asia, 6 sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa mga ginagawang pagdinig ng Quadcom. At kaugnay niyan, makakasama natin via Zoom ang political analyst at University of the Philippines, Professor Edna Co. Magandang hapon po, Professor Co. Magandang hapon or magandang gabi sa lahat. Yes, Professor Co, si Nina Corpus po ito. Ano po ang reaksyon ninyo sa survey ng Pulse Asia? 61% or 6 out of 10 ang pabor sa mga hearing ng Quadcom. Inaasahan po ba ninyo ang ganitong response ng publiko? Actually, yung survey ay napakagandang paraan, no? Yung survey tungkol dyan sa issue ng Quadcom ay napakagandang paraan para pulsuhan natin ang tingin ng mamamayan, kaugnay ng mga nangyayari sa ating kongreso, sa politika at sa governance, sa pangkabuuan. So sa akin, napakahusay na ang feedback pala ng ating kababayan ay nagpapakita na interesado sila dito sa dahil sa pinahayag ng survey, interesado sila doon sa ginanap na Quadcom or ginaganap na Quadcom. So that's a high, mataas yung porsyento na yon kung tutuusin at nagpapakita ito na nakikinig, bukas ang mata, bukas ang tenga ng ating kababayan upang malaman kung anong nangyayari sa politika at sa pamamahala ng bayan. Okay, ano pong ibig sabihin ng survey na ito in terms of the public's perception po sa ating mga congressman, especially po sa mga key figures ng Quadcom at lalo na doon sa mga kakandidato or kandidato sa eleksyon? Actually, ang ibig sabihin ng paglahok sa survey ay tinitingnan, pinapakinggan, binubukas ang mata ng ating mga kababayan yung nangyayari sa loob ng Kongreso, particularly yung nangyayari dun sa usapin na kung saan 4 na komite sa loob ng Kongreso, yung sa POGO, sa EJK, extrajudicial killing, sa illegal drugs at saka yung public accounts. Kung anong nangyayari dito, sa pamamagitan ng survey, nararamdaman ng ating namumuno, nararamdaman nating lahat na marami pala yung sumusubaybay at nakikinig, nakikilahok, parang yung may interesado, merong interes sa ating pamamahala. So yun ang isang kahalagahan nitong survey na ito, no? Okay, at bago nga po matapos ang 2024 ay naka-12 hearings na po ang Quadcom at magre-resume na po soon. At hindi ba masyado raw marami itong mga hearing na ito at hindi raw ba magsasawa kaya ang publiko? Actually, itong Quadcom na ginanap ay una, no? Kung matatandaan natin, una ito sa karanasan sa kasaysayan ng Kongreso. So, natural ang mga tao ay interesado dito sa Quadcom at ang value kasi ng Quadcom ay tinutuhog-tuhog na niya agad yung 4 na gawain ng komite. Hindi hiwa-hiwalay sa isang session, nagsusunod-sunod, nagtatagpo yung mga issue at
pwedeng tahiin ng ating mga kababayan yung mga usapin na lumilitaw mula dito sa Quadcom na ito. So napakaganda nito. It's a pioneering exercise, ika nga. Nangunguna, first time na merong ganitong approach ng hearing ng komite, 4 kaagad na komite ito na shortcut, no, at natatahi-tahi. Ito yung value ng Quadcom. Subalit, ang gusto ko lang sabihin ay hindi pwedeng on and on, tuloy-tuloy, pahabain pa. Kailangan matuhog-tuhog na yung mga punto na lumilitaw at hindi na pahabain pa kasi merong danger, no? Merong posibilidad na ang ating kababayan ay magsawa pagka sobrang haba na at hindi nakikita yung conclusion, yung ending ng o yung outcome, yung resulta ng hearing na ito. So kailangan medyo may konting ingat doon na hindi ma-overstretch, bagamat at katulad ng sinabi ko, yung interesado ang ating kababayan na marinig, makita from the horse's mouth, no? Mula dun sa mga testigo, mula dun sa mga sources ng impormasyon, kung ano talaga ang datos, ang katotohanan. So napaka-interesante nito at napaka-participatory, no? Lumalahok yung maraming komite agad. Alright, maraming salamat po sa inyo, UP Professor Edna Co. Matapos ang traslasyon, nagsimula na ang iba't ibang aktibidad na may kinalaman naman sa pagdiriwang ng Sinulog Festival ngayong taon. Kasado na rin ang security measures para tiyakin ang maayos na pagdaraos at kapistahan ng Santo Niño. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Nakahanda na ang lahat ng mga Cebuano para sa Sinulog 2025. Kasabay ng pangalawang araw ng Misa Nobenaryo ay formal naman na binuksan ang lahat ng mga aktibidad ng Sinulog Foundation Incorporated. Gabi-gabi ay may night market sa Colon Street. Meron ding performances at cultural shows na nagaganap sa Plaza Independencia. Noong Biyernes naman ay nagsimula na ang Season 16 ng Sinulog Idol na ginaganap naman sa Fuente Osmeña. May pa-pre-Sinulog concert naman ang recording artist na si Maki para sa kanyang mga Cebuano fans noong Sabado. Kahapon naman ay ginanap ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan kung saan nagkampiyon ang Lumad Pasakanon sa ritual showdown at street dancing. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng mga contingent para sa Sinulog Grand Parade na gaganapin ngayong January 19. 11 sa 38 na contingents ay mula pa sa labas ng Cebu, gaya ng Maytime Festival ng Antipolo at City of Kidapawan Performing Arts ng Cotabato. Para naman sa seguridad, naglabas ng executive order ang mayor ng Cebu City para sa magpapatupad ng liquor ban sa syudad, gayon din ang street parties malapit sa ruta ng prosesyon at Grand Parade. Inamin ni Mayor Raymond Alvin Garcia na isa sa pinakamalaking hamon na haharapin nila ay ang paglubha ng traffic dahil maraming kalsada ang kailangang isara. Tinatayang aabot sa 3 milyong katao ang dadalo sa Sinulog ngayong taon. Halos puno na rin ang mga hotel at accommodation na malapit sa downtown area ng Cebu para sa mga deboto at turista na dadalo sa Sinulog 2025. 11 misa naman kada araw ang ginaganap sa Basilica Minore del Santo Niño mula pa noong January 9 hanggang sa mismong araw ng Sinulog sa January 19. Ang Sinulog Festival ay kilala bilang isa sa pinakamalaking piyesta sa buong Pilipinas. Kaya traffic man o siksikan sa daan, hindi ito iniinda ng mga Cebuano at ng mga deboto ni Senyor Santo Niño dahil para sa kanila, ang lahat ng ito ay para sa selebrasyon ng Batang Jesus. Pete Senior, Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Dalawa ang sugatan, kabilang ang 2 taong gulang na bata sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Toril, Davao City. Ang umaarangkadang balitang yan, hatid ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmok. Nagngangalit na apoy ang gumulantang sa mga residente ng Barangay Bayabas Crossing sa Toril, Davao City pasado 3:00 ng hapon nitong Sabado.
Sa lakas ng apoy, mabilis na natupok ang higit 20 bahay na pawang gawa sa light materials. Nang mapula ang apoy, 40 pamilya ang nawala ng tirahan. Ang sunog, hinihinalang nagsimula sa bahay na ito. Nagkuhan ng tubig daw. Wala yung tao makasulod kay ulti bintana sirod ang kay daghan ko mga walas mo. Ang mga nasunugan, kanya-kanyang hanap ng mga gamit na pwede pang maisalba. Nawagan ako nga mabalik lang ang tanan ta. Kaya abi man ako tabangan mo. Abi man ako damguran ni tanan mapagmata. Tinuod jud ay. Sa kasagsagan ng sunog, nasugatan ang 2 taong gulang na batang babae nang matrap sa nasusunog nilang bahay. Nailigtas naman ang bata ng kanyang tiyuhin na nagtamo rin ng mga paso. Dagdagan siya. Kakas akong baga na. Kuhan ko dari sa ihang mga ulo o diri sa ihang mga likod. Pansamantalang nanunuluyan sa barangay gym ang mga nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. May itatayong bagong airport sa Siargao. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang PPP project para tayuan ng isang international airport ang kilalang tourist spot sa Mindanao. Yan ang arangkadang balita ni FMR Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Masisimula na ang pagpapagawa ng matagal ng hinihintay ng mga Siargaonon na Siargao International Airport. Kabilang kasi ito sa 4 na malalaking public-private partnership project na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taong 2024. Pinangunahan ng Department of Transportation ang nasabing proyekto, katuwang ng International Finance Corporation. Welcome development ito para kay Congressman Francisco Jose Matugas II ng unang distrito ng Surigao del Norte. Anya, 2018 pa unang plinano ang pagkakaroon ng international airport sa Siargao na pumukaw sa interes ng ilang mga dayuhang bansa. Before COVID, nagkaroon na po ng interes ang Bali, Indonesia na maggawa ng flight, Bali to Siargao. Nagkaroon po ng interest ang Australia because most of our surfers sa Siargao na mga foreigners are from Australia. Inaasahan din, lalago ang domestic tourism ng Siargao oras na matapos na ang airport project. As of 2023 nga, more than double na po yung tourist arrivals namin from different parts of the Philippines and international. Umabot na po ng 583,000 as compared to 2019 na 274,000 lang. So if itong 20 flights a day magtuloy-tuloy, baka lalampas na po for 2024, lalampas na po ng 600,000 ang arrivals namin sa Siargao. And if mangyari po yung international airport, baka abutin na po ang milyon na arrivals. Reynaldo Dodong Bernades, umarangkada sa pagbabalita. Uy, masaya ako sa balitang yan, partner Jack, dahil imaginein mo, international airport, hindi lang basta airport. So pwede kunyari, surfer ka sa Australia, gusto mo mag-surf, diretso ka na dyan. Ayaw mo nang matraffic pa sa Manila, di ba? Yeah, tsaka maraming foreigners talaga yung pumupunta dyan para sa surfing. Unfortunately, nakapunta ka na ba sa Siargao? Ako hindi Unfortunately, hindi pa. Yan ang isang lugar na gusto kong puntahan. Hopefully, well, pag ngayon, bagong airport na, mapakinabangan natin yung dalawang tapos na kaya? Yung bagong airport. Well, sana nga. Kailan kaya, no? Yung I hope they have enough space para talaga magtayo ng isang buong runway. Kasi may kwento ko lang yun sa province ko, sa Batanes. Which is maliit lang yung runway. Hopefully, talagang full runway yung malagay nila doon sa Island of Siargao. Tsaka yun nga, sana makita. Alam mo yun, lalo mas maraming turista yung darating. I love Batanes. Hindi ko alam na you're from Batanes pala. Yan, at least yan napuntahan ko. Ako naman Ilocos. International airport rin yung Lawaga International Airport. Pero pinapaganda pa nila. Okay. So maganda tong balitang ito. Sige, sa mga nakikinig pa rin ng motorista, ang pagkakaalam natin ay hanggang alas 6 ng gabi ang yung program dyan sa Quirino Grandstand. So posible na marami na ang pauwi mula dyan sa Maynila. Balik natin ang situation dyan sa harap ng Quiapo Church. Yan, sa nakita nyo, parehas na may slow moving, no? Hindi na rin nagpatalo ang kabilang lane.
Yung nakita nyo sa kanan, ay yan yung, kung di ako nagkakamali, papuntang Quezon City. Yan ay mula sa Loton, papunta ng Espanya. So, talagang mabigat na yung pagdaloy ng traffic. Oo, makita mo yung linya, talagang hindi na gumagalaw. So, makita mo talaga, kasi nga ang sabi hanggang 6 o'clock lang niya ang alam ko yung program sa Loton. So, posible na Pauwi na dumagdag siguro na dyan. sila. Pauwi na kasi. Yes, Ito na yung rush hour. Doon sa kabilang linya naman, sa nakita ko, haba din ang pila ng mga bus, no? Diyan sa, ito naman yung, kung hindi ako nagkamali, papuntang Loton. So, magagaling kayo ng Quezon City at papunta kayo dyan sa may Loton area. Yan, may pagbagal din ng mga sasakyan sa mga oras na ito. At ang daming tao. Yes, Doon sa oo. isang side, at ibig sabihin ba, wala silang masakyan? Dahil nandyan sila sa kalsada mismo, ang daming tao. Pero ninyo, pag tinignan mo yung, yung mga sasakyan, parang may karatula yata sa gilid. So, hindi ko alam kung service ba yan Or yan yung service rin nila. No? Pero Hindi still, natin alam, marami pa rin tao na nakakalat dyan sa kalsada. So sana nga po ay makasakay na sila. At sa aming pagbabalik, kilalanin ang kauna-unahang Pinay na nagwagi ng MMA World Title. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Mahigit 24 na ang kumpirmadong patay dahil sa malalaking wildfire na nanalasa sa Los Angeles, California. Sa ngayon, pinagtutuunan ng pansin ng mga bumbero ang dalawang pinakamalaking sunog, ang Palisades Fire at Eaton Fire. Pinakamatindi ang Eaton kung saan 16 ang nasawi at kinilala bilang isa sa pinakamapaminsalang sunog sa kasaysayan ng California. Inaasahan ng mga otoridad na tataas pa ang bilang na ito habang nagpapatuloy ang rescue operations. Bagamat bahagyang humina ang hangin itong weekend, nagbabala ang mga weather forecaster na may paparating na mas malalakas na ihip ng hangin simula Lunes hanggang Martes dahil dito mas lalong nagiging hamon sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy. Sa ngayon, libo-libo na ang nawala ng tirahan at nananatili sa evacuation center. Sports naman tayo mga karangkada, tinanghal bilang interim atom weight world champion ang Pinay na si Denise Damenes Zamboanga. Tinalo niya nitong weekend via technical knockout ang Ukrainian fighter na si Alyona Rasohina sa Thailand. Sa mga unang round, umaatikabong palitan ng suntok ang ipinamalas ng dalawa. Sa ikalawang round, dinominan ni Zamboanga ang laban nang sunod-sunod nito magpakawala ng elbow at hammer fist. Dahilan nito para ihinto ng referee na si Herb Dean ang laban sa oras na 4 minutes and 47 seconds sa round 2 at ideklara siyang panalo. Si Zamboanga ang kauna-unahang Filipina na world champion sa larangan ng mixed martial arts. Bukod sa interim championship, tumanggap din si Zamboanga ng $50,000. Maliban kay Denise Zamboanga, isa pang Pinay ang namamayagpag sa larangan ng mixed martial arts. Kilalanin natin siya sa pag-aarangkada ng balitang hatid ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Pinatumba ni Sly Erica Bumugaw ng Cordillera si Ran Longshu ng China nang magharap sila sa Muay Thai 101 Catchweight Showdown sa One Championship na ginanap sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Nito lamang August ng Enero. Winner by unanimous decision. Ang 24 anyos na si Bumugaw, may tuturing siyang bilang rising star ngayon sa larangan ng mixed martial arts at sinasabing sumusunod sa yapak ni two-time lightweight champion Edward Fulayang. Si Bumugaw ay meron na ngayong 2 panalo at wala pang talo sa kanyang record sa One Championship. Sa Baguio City, Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Kunin niya, kahit tapos na ang Pasko, malamig pa rin ang simoy ng hangin. Sa datos nga ng Pag-asa, buwaba sa 23.4 degrees Celsius ang temperatura dito sa Maynila kaninang alas 5 ng umaga. Sabi ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy pa ang malamig na panahon hanggang Pebrero. Kung malamig dito sa Metro Manila, syempre, mas malamig sa Baguio. At ayon pa rin sa Pag-asa, nasa
14 degrees Celsius ang average temperature doon ngayong buong linggo. Naku, ang sarap niyan, yung para kang kailangan mo mag-sweater para magamit naman yung mga magagandang jacket at Oo, sweater yung pormahan dyan, ng di ba? ganun, no? Actually, Oo. mahirap, buti hindi maaga pasok natin. Ang hirap gumising kaya ngayon sa umaga, no? Ayun, Dahil that's yung true. weather. O, alamin natin ang umaarangkadang balita, hatid ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Kung sa tingin nyo malamig na ang Baguio City nung Pasko, mas lalamig pa daw ito. Sabi ng Pag-asa dahil ito sa hanging amihan. Pero ang pinaka-peak talaga, January, February dito sa Baguio City. 14.4 degrees Celsius so far ang pinakamababang temperatura dito sa Baguio City mula nung Pasko. Mataas yan kumpara sa 9 degrees Celsius na nai-record noong January last year. Sabi ng Pag-asa, may ilang factors kung bakit nababago ang temperatura sa Baguio. Hindi lang naman yung tao, yung development ng ating lugar. Minsan because of yun nga, yung nawawala na yung mga punong kahoy natin, dumadami ang tao. Siyempre yung body heat nakakakuan din yan, may konting effect din yan sa pagbago ng pagtaas ng ating mga temperatura. 6.3 degrees Celsius ang record ng pinakamababang temperatura sa Baguio City. January 18, 1961 nang may talayan o halos 64 years na ang nakakalipas. At dahil nga sa development ng Baguio City, mukhang malabong mahigitan pa ang record na yan. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Kaya sarap mag-Baguio ngayon, ano? Kaya nga, Nina kanina, may magandang topic na hindi tayo napag-usapan. Yung tungkol doon sa bigas. Ano ba yan? Di ba sabi may dalawang klase ng bigas sila na ilalabas? Mura daw. Oo, yung sulit Okay. rice at saka yung Nutri rice na sinasabi nila. At tinanong ko nga si Asik Arnella de Mesa, yung spokesperson ngayon ng Department of Agriculture, kailan ba yan na mag-uumpisang ibenta? Dahil lagi nila yung sinasabi, last month pa no? Magiging available na raw ngayong January, and sabi nga niya na available na siya sa ilang selected Kadiwa stores, and sana dumami pa sa mga darating na araw. Ang kagandahan nitong hindi Anli Hindi ko Yun nga tatanong ko, ano ba yung sulit? Ano yung Nutri? No? Para at least sa mga nanonood, baka hindi sila aware. Ano nga ba yun? Paliwanag natin. Yan. Yung pong sulit rice, ito yung 100% broken daw. Pero masarap naman. Hindi na, broken lang talaga siya. And yung Nutri rice ay may kasamang brown rice. So kumbaga para siyang light brown, mas mataas sa fiber. So sa mga taong mas gusto nilang madaling mabusog, yung mga nagda-diet. Ikaw ba mahilig sa brown rice? Yung totoo? Hindi masyado. Buti honest ka, partner. Yeah, actually, yung una ako nakakain yun, talagang sabi ko, uy, ano ba yun? Ano ba yung kinain ko na yun? Pero yun pero nga kung pinaghalo mo, parang hindi masyadong brown yung lasa. So, meron pa rin konting white. So, masarap pa rin siya sa sinigang, partner, kung kakain. O mga kaarangkada, pakinggan nyo yung diba? yung sinabi ni Ninya, baka magulat naman kayo pag nakuha nyo ay yung Nutri rice. Sabihin nyo, madumi yung bigas na nakuha nyo. Tandaan nyo, may kahalong brown rice yun. Yes. Pwede kainin. Okay? Okay, yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Magdamag, tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.
Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.